Ito ang latest trendy. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang sa ngayon ay naglabas na ng summoned at notice to appear ang MTRCB sa AAT laban sa pagmumurang insidente ni Wally Bayola upang humarap at magpaliwanag sa kanilang ahensya upang hindi masuspende ang kanilang programa. Kahit pa ng iba na dapat ay pati si Wally Bayola ay kailangan bigyan din ng summoned kahit pa man inamin nitong hindi sinasadya ang pagmumura nito laban sa telebisyon. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang naing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga ka-trendy, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa latest trending na balitang i-upload namin. At yun na nga, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang ipinagtataka ng mga dabarkads ang tila paglaglag ng host na walang iba kundi si Maine Mendoza sa kapwa kasamahan nito. Mga dabarkads host na walang iba kundi si Wally Bayola at Jose Manalo matapos na napansin binigyang atensyon ng mga nakapanood sa naging episode ng EAT kamakailan ang pagmumura na nasugod sa bahay nila sa telebisyon. Umani kasi ito ng iba't ibang reaksyon online matapos na mainit na pinag-uusapan ngayon ang issue na pagiging hindi patas ng Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB. Tila kinuyog nga ng mga nakapanood ang malutong na pagmumura na nasugod bahay ni na Jose at Wally na sumugod ito sa mga barangay. Dahil dito, muling nasangkot na naman sa kontrobersiya ang EAT, lumabas na ngayon na tila may pinapanigan talaga daw ang MTRCB at si MTRCB chair na walang iba kundi si Lala Soto. Dahil na nga programa ito ng kanyang ama na walang iba kundi si Tito Sen. Mapapansin naman ang pagkakadawit na pangalan ng dabarkads na walang iba kundi si Maine Mendoza. Dahil na nga nilike nito ang naturang call-out post na ibinahagi online ng isang netizen patungkol nga sa kaganapan ng araw na iyon. Magkaiba tuloy ang reaksyon ng publiko sa pag-claiming ni Maine sa naturang post. Sang-ayon ba ito na mabigyan ang programa ng aksyon ng MTRCB? Lumabas kasi na tila hindi nga nito ipinagtatanggol ang kanilang programa. Reaksyon naman ng publiko sa pagsang-ayon ni Maine sa naturang post. Si Maine naman talaga pag may mali sa programa o kasama niya mag-iiba talaga ang reaksyon ng face niya or pag sobra na i-call out niya yan. Parang yung kay Boss Joey about mental health before, very awkward pa nun kasi live at maayos naman niyang pinanlano ito dahil maraming ngang mga Genses online kumampi sa kanya. Kaya naman napilitan mag-sorry noon ni Boss Joey. Hindi naman nabago kasi hindi naman hinayaan ni Maine kung may mali ang isang tao. Nilike nga niya yung post pero inunlike niya rin. Siguro lang, hindi niya nakita yung caption. Kamakailan nga din kasi nitong nakaraang buwan, pinuna ng mga netizens ang pagiging racist umano ni Jose Manalo, si co-host nito na si Zombie dahil na nga sa ibinigay nitong joke patungkol nga sa kulay ng balat nito na hindi nagustuhan ng iba. Kaya naman nagresulta ito sa pag-call out nila sa MTRCB na bigyan sa summoned ang mga producer ng programa. Sa kalagitnaan kasi ng panayam ng legendary trio na walang iba kundi sina Tito Vic and Joey sa mga ito, kasama na ang bagong dabarkads na walang iba kundi si Togi Zombie sa sugod bahay live na narinig ang pagmumura ng taong barangay. Hindi naman malinaw kung taong barangay lamang ang nagmura o kaya ay si Wally Bayola dahil sa pag-alis kasi nito sa screen agad na doon narinig na may pinagmura na tila may sinisita. Kaya naman hindi ito pinalampas ng iba kaya naman ay nanawagan sila sa MTRCB sa pamamagitan ng pagbabahagi nila ng mga nasabing video online. Hindi nga nakapagpigil ang ilan na basta-basta na lamang daw nakalusot ang mga katulad nito na malinaw naman na isang paglabag sa kanilang alituntunin. Agad naman itong nilinaw ni Zombie na hindi siya nakaramdam ng galit sa pabirong banat ni Jose sa kanya. Hindi nga raw ito issue sa kanya at tila pinalaki lamang ng iba sa ngayon ay burado na nga ang bahagi na pagmumura sa official na mga account ng TVJ Online. Dahil dito, marami na naman ang nainis sa MTRCB at damay pa rin sila sa issue. Ayon pa sa naging komento ng ilang netizens online, syempre, hindi aaksyonan yan ni Lala Soto kasi nga bias siya. Sa Showtime lang nakatuon ang pansin ni Ma'am Lala. Yung head mismo ng agency, patay mali siya. Syempre, deadma si Madam Lala dyan, bias ang MTRCB sa EAT na kahit anong pagmumura makakalampas yan.
May iba naman na ipinagtatanggol ang programa dahil tila hindi naman nararapat para sa kanila na mabigyan ito ng aksyon ng MTRCB. At nitong Biyernes lamang ay umamin na nga si Wally Bayola at napatunayang siya nga ang nagmura habang sinisita nito ang mga kasama sa likod ng kamera. Humingi naman ito ng patawad sa kanilang live telecast nitong Biyernes. Pahayag nito, "Ako po ay may nabitawang salita na hindi ko po dapat sinasabi. Nagkakamali po ako doon at ako po ay humingi ng paumanhin at pag-unawa sa inyong lahat. Pasensya na po sa lahat." Sinang-ayunan naman ito ni Jose at maganda umano ito at hindi na ang lahat, hindi natin kailangang sabihin na ay hindi ito sinadya, pero ang importante ay humingi na tayo ng kapatawaran muli po na nandito po kami na humingi ng dispensa sa inyo at makakaasa po kayo na hindi na po mauulit ang bagay na ito. Pinasalamatan naman ni Bossing si Wally na humingi ng paumanhin at tinanggap ang pagkakamali. Ang mahalaga, pag tayo ay nagkamali, dapat ay tinatama natin. Naging parte na raw kasi ng mga pagmura kung masaya ang mga ito na siyang nakakalungkot na kagawian. Hindi naman po pwedeng mak-censored ito kung galing na nga ito sa mga taong nandun dahil nga live itong naka-ere sa television. Normal naman daw na marinig ito dahil wala namang national sanctions para dito. Pinuna naman ito ni Rendon Labrador at tinawag pa na natutulog na pansitan ang MTRCB. Tinawag pa itong ang kukupal at mabagal nga raw ng mga ito at hindi agad magampanan ang kanilang trabaho. Matatandaang nanawagan nga ito sa MTRCB upang mabigyan nga ng aksyon ang hindi kaaya-ayang insidente ang programang Showtime noon. Kaya naman sa huling pagkakataon ay nananawagan naman ito sa ahensya. Dahil nga sa pagmumurang insidente sa ilalim nga ng programang E18, mariing ipinaglaban naman ito ng mga tagapanood ang programa noon paman na hindi malabong si Wally nga ang nagmura dahil ganito na nga noon pa man ang ipinakita nitong karakter sa kaliserye noon at hindi naman ito nakitaan ng malaking issue upang imbitahan ang E80 sa MTRCB. Kung ang pagmumura naman ay mapatunayang galing sa mga kasamahan nila ay kailangang maipatawag sila. Ngunit may ilan na ngang ipinagtanggol ang mga host at ang programa. Kinukumpara nga ng ibang netizens ang dalawang noontime show ngayon kung saan matatandaang nabigyan ng paglabag sa alituntunin ng ahensya ang Showtime dahil nga sa inilarawang malaswang insidente ng mag-asawa na walang iba kundi sina Vice Ganda at Ayon Perez sa national television. Kasunod nga nito ang issue ng pagiging racist umano ni Jose at ang paghahalikan ng mag-asawang Tito Sen at Helen Gambia sa telebisyon. Una nang nilinaw ni MTRCB Chair Lala Soto na maraming paglabag na nga ang ibang programa at hindi naman sila agad-agad naglalabas ng aksyon kung wala namang basihan ang ilan na mabigyan ng notice ang isang programa dahil sinusunod na lamang nila ang proseso ng kanilang ahensya. Sa ngayon ay wala pahayag or komento ang MTRCB sa usaping ito. Lumabas hanggang sa ngayon na hindi patas ang ahensya sa mabigyan ng aksyon. Paglaro pa nitong patas ang magbigay ng aksyon ang kanilang mga ahensya. Kung may makita silang paglabag ng isang programa ay hindi sila magdadalawang isip na aksyonan agad ito. Kaya naman nang lumabas nga ang balitang ito, ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At marami nga sa kanila ngayon ay hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At yun na nga mga ka-trendy, kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi mo sa video na ito? Huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa baba para malaman ko kung ano ang naging reaksyon mo sa latest at trending na balitang ibinahagi namin. Maraming salamat po.